Wastong gamit ng mga bantas. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na to ay tatalakayin natin ang wastong gamit ng mga bantas. Sa wikang Ingles, ito ay tinatawag na punctuation. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa ating mga aralin na i-upload 2 hanggang 3 beses linggo-linggo. Ngayon ay puntahan natin ang ating aralin. Ano ang bantas? Ang bantas ay kumakatawan sa mga patlang at himig ng pagsasalita sa pagitan ng mga titik at pantig, sa pagitan ng mga salita at mga parirala at sa pagitan ng mga pangungusap. Karagdagang kaalaman. Dahil sa matagal ng kasaysayan na nakasulat at nakalimbag na teksto, ay marami nang tinanggap na mga tiyak na gamit ang bawat bantas. Gayunman, may mga editor at lathalaan pa rin na may kanya-kanyang manual sa estilo o house rules. Magkakaiba man, ang pangunahing layunin pa rin sa pagbabantas upang makatulong sa magaang pagbasa ang kailangang masunod. Ang mga sumusunod na tuntunin sa pagbabantas ay inipon mula sa kasalukuyang praktika ng mga pangunahing lathalaan sa daigdig. Ang ating sanggunian ay KWF Manual sa Masinop na Pagsulat. Mga halimbawa ng bantas: ang tuldok o period, kuwit o comma, tandang pananong o question mark, tandang padamdam o exclamation point, tuldok kuwit o semicolon, tutuldok o colon. Gitling o hyphen, gatlang N o dash, gatlang M, kudlit, panaklong o parenthesis, panaklaw o bracket, at 4 na tuldok. At ang unang bahagi ng videong ito ay tatalakayin natin ang 4 na bantas: ang tuldok, kuwit, tandang pananong, at tandang ang isinusulat. Madalas makita ang mga pangalan ng kalyeng nakasulat sa initials ang una at gitnang pangalan. Narito ang halimbawa.
kaya ang sumusunod kapag ginamitan ng isahang panaklong, katulad ng halimbawa, natin ang gamit ng gituldok o tinatawag na metal dot. Ang gituldok ay ang espesyal na uri ng tuldok. Ang metal dot na iminumungkahing tawaging gituldok ay ginagamit sa pagpapantig ng isang entry sa diksyonaryo, katulad ng nakikita natin ngayon sa ng isang pangugnay.
Kailangang tandaan na naglalagay din ng kuwit bago ang pang-ugnay. Halimbawa, mga pangatnig tulad ng gayunman at pang-abay tulad ng samantala at sa makatuwid. Halimbawa,
tuwirang tanong. Ginagamit din ang pananong sa mga tuwirang tanong na matatagpuan sa pangungusap. Pansinin ang halimbawa. O higit pang padamdam. Tandaan, sa formal na sulatin, hindi gumagamit ng higit pa sa isang padamdam sa mga pahayag o pangungusap. Kailangan ang disiplinang ito para magpahayag sa pinakamaikli ngunit pinakamalinaw na paraan. Ngunit sa mga slogan, karaniwang dinadamihan ang padamdam upang ipahiwatig ang marubdob na saloobin. Katulad ng halimbawa, at ang ating sanggunian, KWF, Manual sa Masinop na Pagsulat, Karapatang Sipi. Copyright 2014 ni Virgilio S. Almario at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Tunghayan sa susunod nating mga video ang mga susunod na gamit ng iba pang bantas. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa gamit ng mga bantas. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po!